Magandang araw, ito ang Pinoy Power Books, Tagalog Book Summary. Para sa tampok natin na aklat narito ang The Power of Now ni Eckhart Tolle. Panimula, ang kapangyarihan ng kasalukuyang sandali. Ang The Power of Now ni Eckhart Tolle ay isang aklat na nagpapaliwanag tungkol sa kapangyarihan ng pamumuhay sa kasalukuyan, na nakatuon sa pagkapukaw ng kamalayan at espiritual na pagpapalaya mula sa mga limitasyon ng isip. Ipinapahayag ng aklat na ang ating tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagiging ganap na naririto at hindi sa mga alaala ng nakaraan o alalahanin sa hinaharap. Sa buong libro, inuudyukan ni Tolle ang mga mambabasa na yakapin ang kasalukuyang sandali, dahil dito matatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan, at ang ating tunay na espiritual na kalikasan. Isa, ang likas na kalikasan ng isip at ang kanyang mga limitasyon. Sa unang bahagi ng aklat, nilinaw ni Eckhart Tolle ang mga problema ng pagiging masyadong nakatuon sa isip at sa mga alaala o takot sa hinaharap. Marami sa atin ay nalululong sa patuloy na pag-iisip, na nagiging sanhi ng stress at pagkabalisa. Mga panganib ng pagiging sobrang nakatuon sa isip. Pagkabalisa sa hinaharap, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang isip ay patuloy na lumilikha ng mga senaryo ng hinaharap na madalas ay puno ng takot at pag-aalala. Pagkabit sa nakaraan, ang pagiging lulong sa mga alaala, pagdaramdam, at pagsisisimula sa nakaraan ay nagiging balakid sa pamumuhay ng payapa at maligaya sa kasalukuyan. Pagkalulong sa ego, ayon kay Tolle, ang ating ego o maliit na sarili, ay laging naghahangad ng kasiyahan at pagkilala mula sa labas. Ito ay palaging naghahanap ng pagpapatunay ng sarili sa pamamagitan ng material na bagay o tagumpay, na nagpapalalim sa ating pakiramdam ng pagiging hiwalay sa ating tunay na sarili. Ang kapangyarihan ng pagsaksi sa isip. Pagiging obserbador ng iyong sarili, iminumungkahi ni Tolle na matutunan natin ang pag-obserba sa ating mga iniisip ng hindi kinikilala o sinasangkot ang ating sarili dito. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang kalayaan mula sa tuloy-tuloy na ingay ng isip. Pagkilala na ikaw ay hindi ang iyong isip, mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan na ikaw ay hiwalay sa iyong mga iniisip at emosyon. Ang tunay na ikaw ay ang kamalayan na nakakaobserba sa lahat ng ito. 2. Pagpapalaya sa sarili mula sa oras, pamumuhay sa kasalukuyan. Isa sa pinakamahalagang konsepto sa The Power of Now ay ang ideya na ang oras ay isang ilusyon. Para kay Tolle, ang oras ay isang mental na construction, at ang tanging realidad na mayroon ay ang kasalukuyang sandali. Ang pagkabalisa ay dulot ng oras. Ang koneksyon ng oras at pagdurusa, ayon kay Tolle, karamihan sa ating pagdurusa ay nagmumula sa pag-iisip tungkol sa nakaraan o hinaharap. Ang ating takot, pagsisisi, at pag-aalala ay mga produkto ng pag-iisip na hindi nakatuon sa kasalukuyan. Pagpapalam sa nakaraan at hinaharap. Kapag natutunan nating tanggapin ang kasalukuyang sandali at huminto sa paghahabol sa hinaharap o pagkapit sa nakaraan, nakakamit natin ang tunay na kapayapaan. Paano mamuhay sa ngayon? Pag-focus sa kasalukuyang sandali, isa sa pinakamahalagang aral ni Tolle ay ang pagtutok sa anumang ginagawa sa kasalukuyang sandali. Kapag isinasaayos natin ang ating pansin sa ngayon, nawawala ang mga alalahanin sa nakaraan at hinaharap. Pagyakap sa kasalukuyan bilang tanging realidad, ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang kapag tinanggap natin ang kasalukuyan bilang tanging bagay na umiiral. Ang bawat sandali ay may taglay na walang hanggang potensyal. 3. Ang emosyonal na katawan ng sakit, ang papel ng emosyon sa ating pagdurusa. Sa bahaging ito, tinalakay ni Tolle ang konsepto ng pain body o emosyonal na katawan ng sakit. Ito ay tumutukoy sa naipon na emosyonal na enerhiya mula sa mga nakaraang trauma, sugat, at hindi nalutas na emosyon. Ano ang pain body? Ang akumulasyon ng emosyonal na sugat, ayon kay Tolle, ang pain body ay binubuo ng lahat ng mga hindi na prosesong emosyon na ating naranasan sa nakaraan. Ito ay madalas na bumabalik sa kasalukuyan sa anyo ng emosyonal na pag-trigger, na nagiging sanhi ng labis na sakit at pagdurusa. Paano nakakaapekto ang pain body sa kasalukuyan? Kapag hindi natin kinikilala o hinaharap ang ating pain body, ito ay patuloy na nagiging hadlang sa ating kakayahan na mamuhay ng malaya at payapa sa kasalukuyan. Paano malampasan ang pain body?
Pagiging present at pagkilala sa pain body, mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan tuwing ang pain body ay nagiging aktibo. Sa pamamagitan ng pagiging ganap na naririto, maaari nating obserbahan ang ating mga emosyon nang hindi natatangay sa kanila. Pagkilala na ang emosyon ay dumadaan lamang, hindi permanente ang mga emosyon. Kapag natutunan nating obserbahan ang ating mga emosyon at hayaang dumaan ang mga ito, mababawasan ang ating pagdurusa. 4. Ang tanging daan patungo sa kalayaan, pagtanggap at pagpapaubaya. Sa bahaging ito, pinapaliwanag ni Tolle ang kahalagahan ng pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kasalukuyang sandali bilang isang landas patungo sa kalayaan. Ipinapakita niya na ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi ito ay isang malalim na pagsasakatuparan na ang paglaban sa realidad ay nagdadala lamang ng pagdurusa. Ano ang tunay na pagtanggap? Pagpapaubaya sa kung ano, ayon kay Tolle, ang pagtanggap ay nangangahulugang pagkilala sa kasalukuyan na may malalim na pagmamahal at hindi paglaban sa kung ano ang nangyayari. Kapag natutunan natin ito, nawawala ang ating takot at alalahanin. Ang pagsuko sa daloy ng buhay, ang buhay ay isang serye ng mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Sa halip na labanan ang mga ito, kailangan nating tanggapin ang bawat sandali ng buo. Paano mag-practice ng pagtanggap? Pagkilala sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang hakbang patungo sa pagtanggap ay ang pagkakaroon ng ganap na kamalayan sa kasalukuyan. Ano man ang nararanasan mo sa sandaling ito, tanggapin ito ng walang pagtanggi. Pagbitaw sa pagkontrol, kapag natutunan mong bitawan ang iyong mga inaasahan at pagnanais na kontrolin ang mga resulta, mararanasan mo ang tunay na kalayaan mula sa stress at pagkabalisa. 5. Ang pagsuko sa katahimikan. Paano mahanap ang kapayapaan? Isa sa mga pinakamalalim na turo ni Tolle ay ang kahalagahan ng katahimikan sa loob. Ang tahimik na kamalayan ay ang susi sa paghahanap ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Ang katahimikan ay buhay. Pagyakap sa katahimikan ng isipan, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng ingay, kundi ito rin ay estado ng pag-iral na malaya sa mga kaguluhan ng isip. Kapag natutunan nating magpatahimik, nakakamit natin ang koneksyon sa ating mas malalim na sarili. Ang kapayapaan ng kasalukuyan, kapag naririto ka sa kasalukuyang sandali, natural na lalabas ang kapayapaan at kagalakan. Hindi mo kailangang hanapin ito sa labas, ito ay laging naririto sa loob mo. Conclusion, ang landas patungo sa espiritual na kalayaan. Ang The Power of Now ay isang paalala na ang tanging realidad na umiiral ay ang kasalukuyang sandali, at dito matatagpuan ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kasalukuyan, pagbitaw sa pagkakakilanlan sa isip, at pagsaksi sa ating mga emosyon, maaari tayong magising sa isang buhay na malaya mula sa pagdurusa at puno ng kagalakan. Sa kabuuan, ipinapakita ni Eckhart Tolle na ang buhay ay hindi isang bagay na dapat nating kontrolin o manipulahin, ito ay isang bagay na dapat nating yakapin ng may bukas na puso at kamalayan. Sa ganitong paraan, ang The Power of Now ay hindi lamang isang gabay patungo sa espiritual na paglago, kundi isang landas patungo sa tunay na kalayaan mula sa mga balakid ng isip. Salamat sa pagsubaybay. Paki-like, share at subscribe para sa mga susunod na tamok dito sa Pinoy Power Books Channel.